Sa ating buhay, may mga desisyon na nagbabago ng ating landas magpakailanman. Isang babae na may lahat ng pangarap sa mundo, na puno ng pag-asa at pagmamahal, ay pinili ang isang bagay na tila wala namang masama. Pumili siya ng pag-ibig, ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niyang ibinenta niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng pansamantalang kaligayahan. Ano ang nangyari sa kanya? Paano siya napunta sa puntong iyon? Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang mga bagay na pinipili natin at kung paano ang mga ito ay may kasamang mga sakripisyo at epekto na hindi natin nakikita agad. Si Sarah, isang babaeng puno ng pangarap, ay palaging naniniwala sa tunay na pag-ibig. Lumaki siya sa isang pamilya na puno ng pagmamahal, at natutunan niya na ang tunay na kaligayahan ay makakamtan sa pamamagitan ng mga tapat na ugnayan. Ngunit sa isang saglit ng kahinaan, nagbago ang lahat ng iyon. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na maghahatid sa kanya sa isang landas ng pagtataksil sa kanyang mga prinsipyo at, sa huli, sa kanyang kaluluwa. Ano ang mga desisyong ito at paano niya pinili ang isang maling uri ng pag-ibig? Pwede bang magbago ang ating buhay sa isang desisyon lamang? Pwede bang mawalan tayo ng kontrol sa ating sarili dahil sa mga bagay na akala natin ay magbibigay sa atin ng kaligayahan? Ito ang mga tanong na nagsimulang magbago sa isipan ni Sarah. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi lahat ng uri ng pag-ibig ay magdadala ng kasiyahan. Sa kabila ng kanyang mga pangarap, nahulog siya sa isang relasyon na hindi lang nagbago ng kanyang pananaw sa buhay, kundi nagdulot ng mga malupit na epekto sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babae at isang lalaki. Ito ay kwento ng mga maling desisyon, ng mga pangarap na hindi natupad, at ng mga pag-ibig na hindi nakatagal. Minsan, ang ating mga pinakamagandang pangarap ay maaaring magdulot sa atin ng pinakamalalim na sugat. Ngunit paano nga ba tayo nakarating sa puntong iyon? Si Sarah ay isang matagumpay na babae, punong-puno ng ambisyon at pangarap. Isa siyang mahusay na estudyante, may magandang karera at, sa labas, lahat ng tao ay nakikita siya bilang isang modelong babae. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tagumpay na natamo, may isang bagay na kulang, ang tunay na pagmamahal. Ang pagnanais na maranasan ang malalim na koneksyon, ang tinatawag na true love, ay siyang nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang hakbang na magbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, nakilala niya si Marcos, isang lalaking puno ng alindog at tamis ng salita. Ang kanilang pagkikita ay tila isang pelikula, isang instant na koneksyon na hindi mo inaasahan. Mabilis ang lahat, at sa paglipas ng mga linggo, ang mga salitang key I love you ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw. Para kay Sarah, si Marcos ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga pangarap, ang kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Ngunit hindi niya alam, ang pagmamahal na iyon ay magiging isang misyon ng pagkatalo. Habang sila ay nagiging mas malapit, nagiging malinaw na si Marcos ay may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng saloobin. Hindi siya ang perpektong lalaki na akala ni Sarah. Si Marcos ay isang tao na may malalalim na problema sa sarili, at ang relasyon nila ay naging isang laro ng manipulasyon at kontrol. Habang si Sarah ay mas lumalapit sa kanya, nagsimula siyang mawala ng sarili. Iniiwasan niya ang mga kaibigan, ang pamilya, at ang mga bagay na dati niyang pinahahalagahan. Bakit nga ba naging ganito ang relasyon nila? Ano ang nangyari kay Sarah at paano niya pinili na magpatuloy sa isang relasyon na punong-puno ng lihim at kasinungalingan? Paano ba natin nalalaman kung ang ating mga desisyon ay tamang hakbang o isang malaking pagkakamali? At sa paglipas ng panahon, ano ang magiging epekto ng mga desisyong ito sa ating buhay at higit sa lahat, sa ating kaluluwa? Habang si Sarah ay patuloy na umaasa sa isang relasyon na siya lang ang nakikinabang, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Isang araw, natutunan niyang ang pag-ibig na akala niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay siya palang nagdadala ng pinakamalaking sakit at pagkatalo sa kanya. Ang kwento ni Sarah ay isang pagninilay sa buhay ng isang babae na pinili ang isang uri ng pag-ibig na hindi para sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa atin na hindi lahat ng pag-ibig ay magdadala ng kaligayahan at hindi lahat ng relasyon ay dapat ipagpatuloy. Ngunit paano nga ba makikita ang tamang pag-ibig kung tayo ay nalulubog na sa ating mga maling desisyon? Alamin ang buong kwento ni Sarah sa susunod na mga kabanata, kung saan ang tunay na lakas ay matutuklasan hindi sa pamamagitan ng mga desisyon na ginawa natin, kundi sa paraan ng pagbangon mula sa mga ito.
Ang desisyon ni Sarah na ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay Marcus ay nagbigay sa kanya ng mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Sa mga unang buwan, iniisip niya na ang lahat ng ito ay magiging maganda, na sila ay magiging isang maligaya at matagumpay na magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangarap na binuo, unti-unting napansin ni Sarah ang mga palatandaan ng isang relasyon na puno ng pagkakasalungatan. Habang si Marcus ay patuloy na pinapalakas ang kanyang mga pangako, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang mga salitang "I love you" ay naging mabibigat at walang laman, at ang mga oras ng kasiyahan ay napapalitan ng mga sandaling puno ng pag-aalinlangan. Minsan, ang mga simpleng kilos na akala mo'y walang epekto ay nagiging senyales ng malalaking pagbabago. Nagsimula siyang mapansin na si Marcus ay hindi na katulad ng dati, tila may mga lihim siyang tinatago, at ang mga sagot sa mga simpleng tanong ay naging matamis na kasinungalingan. Hindi lang ang relasyon ni Sarah kay Marcus ang nagsimulang magbago, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Siya na dati ay puno ng pangarap at pag-asa, ay ngayon ay puno ng pagdududa at pagkabahala. Anong nangyari sa babaeng dati ay masaya at puno ng buhay? Paano siya napunta sa isang punto na ang kanyang mga prinsipyo ay napapalitan ng mga pangako na hindi matutupad? Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magduda si Sarah sa kanyang desisyon na manatili sa relasyon. Naramdaman niyang may mali, ngunit nahirapan siyang magdesisyon kung dapat ba niyang tapusin ang relasyon o ipagpatuloy ito. Lalo niyang naranasan ang ganitong kalituhan nang magsimula siyang magbago ng kanyang mga gawain at pananaw sa buhay. Dati, mahalaga sa kanya ang pamilya, mga kaibigan, at ang kanyang karera, ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay tila nagiging malayo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay umiikot na lamang sa relasyon nila ni Marcus, at sa bawat araw na lumilipas, nawawala ang kanyang sariling identidad. Sa bawat pagkakataon na siya ay nag-aalala tungkol sa relasyon, natutuklasan niyang mas lalo siyang nawawala sa sarili. Hindi ito ang buhay na pinangarap ni Sarah. Hindi siya ang babae na itinuturing na kahinaan ang pagmamahal. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila wala siyang magawa kundi magpatuloy. Natutunan ni Sarah na ang pagmamahal na ipinagkaloob niya kay Marcus ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang pagpapabaya sa sarili at sa mga bagay na mahalaga. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimula ng madurog, at ang mga pangarap na pinangarap niya ay unti-unting naglalaho. Habang si Sarah ay patuloy na nalulugmok sa isang relasyon na punong-puno ng kalungkutan, nagsimula siyang mag-isip, ano ba ang halaga ng pagmamahal kung ito ay nagdudulot lamang ng sakit at pagkatalo? Napansin niya na ang bawat oras na siya ay gumugol kasama si Marcus, nawawala ang mga bagay na mas mahalaga sa kanya. Nagsimula niyang maramdaman na ang pag-ibig na kanyang ipinagkaloob ay naging isang uri ng kasunduan na nagbigay sa kanya ng pansamantalang kasiyahan, ngunit isang kasunduan na nagdulot ng malalim na pagkalugi sa kanyang kaluluwa. Nang hindi na kayang itago ni Sarah ang mga pagkatalo at mga kabiguan, unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi makakamtan mula sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at pagmamanipula. Sa bawat araw na lumilipas, si Sarah ay nagsimulang magtatanong, ano ang halaga ng pagmamahal kung ang sarili ko ay nawawala? At sa mga sagot na umuusbong mula sa kanyang mga tanong, nagsimula siyang magdesisyon na hindi na niya kayang manatili sa isang relasyon na hindi nagdadala ng kaligayahan at pag-unlad. Si Marcus, na naging dahilan ng kanyang mga pagdududa, ay hindi na siya ang lalaking inaasahan niyang magiging katuwang sa buhay. Sa kabila ng mga pangako ng pagmamahal, hindi matutumbasan ng mga salitang "I love you" ang mga sugat na dulot ng kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, nagsimula si Sarah na magpatawad sa kanyang sarili. Hindi madali para sa kanya na aminin ang mga pagkakamali at pagkatalo, ngunit natutunan niyang ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan ay ang pagpapatawad sa sarili. Habang siya ay naglalakbay patungo sa paghilom, nagsimula siyang magtanong kung paano niya muling maibabalik ang kanyang buhay. Hindi na niya kayang itaguyod ang isang relasyon na puno ng kasinungalingan, at nagsimula siyang magpatawad sa kanyang sarili at magbigay ng pagkakataon upang muling itayo ang mga bagay na nawala. Hindi naging madali ang hakbang na ito, ngunit natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Sa huling mga linggo ng relasyon nila ni Marcus, nagsimula si Sarah na muling magbalik loob sa mga bagay na dati niyang pinahahalagahan, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang kanyang sariling buhay. Natutunan niyang ang pagmamahal na para sa iba ay hindi dapat ilagay sa isang lugar na magdudulot lamang ng pagkatalo.
Sa mga aral na natutunan niya, nagsimula siyang magtulungan at magsimula muli. Ang kanyang buhay ay hindi isang kwento ng pagkatalo, kundi isang pagninilay ng isang babae na nagbago at nagsimulang muli. Sa huli, natutunan ni Sarah na ang pagmamahal ay hindi kailanman magiging buo kapag ipinagpalit mo ang iyong kaluluwa para sa pansamantalang kaligayahan. Ang bawat desisyon sa buhay ay may kahihinatnan, at sa mga hakbang na tinahak niya, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matutumbasan ng mga bagay na makakamtan sa mundo. Ang pagmamahal ay isang mahalagang aspeto ng buhay, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa sarili at ang kakayahang magpatawad at magbago. Sa bawat hakbang na tinahak niya, natutunan ni Sarah na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagpatawad sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang kanyang kwento ay nagsilbing gabay para sa atin upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkatao. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Sarah, natutunan niyang hindi lahat ng relasyon ay kinakailangan ipagpatuloy. Ang isang pagkatalo ay hindi nangangahulugang katapusan, bagkus, ito ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Habang si Sarah ay patuloy na nagsusumikap na magbago, nagsimula siyang makakita ng mga bagong oportunidad sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay muling binuksan sa mga bagay na matagal niyang kinalimutan, ang kanyang pamilya, ang mga tunay na kaibigan, at higit sa lahat, ang kanyang sariling kaligayahan. Naramdaman niyang ito na ang pagkakataon upang itama ang kanyang mga pagkakamali at magsimulang maglakbay patungo sa tunay na pag-unlad. Hindi madali ang magpatawad sa sarili, ngunit natutunan ni Sarah na ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali. Sa bawat hakbang patungo sa paghilom, naramdaman niyang unti-unti siyang bumangon mula sa mga pagkatalo. Ang mga pagkatalo ay hindi isang senyales ng kahinaan, sa halip, ito ay nagsisilbing pagsubok sa lakas ng loob ng isang tao. Si Sarah ay nagsimula na muling mangarap at sa bawat bagong pangarap, natutunan niyang mas mahalaga ang magpatuloy kaysa tumigil. Habang si Sarah ay naglalakbay patungo sa kanyang sariling pagbabago, nagsimula siyang magbigay pansin sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi lamang siya nakatuon sa kanyang sarili, kundi nagsimula siyang magbigay halaga sa mga ugnayan na dati niyang ipinagpaliban. Nagdesisyon siyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, mga taong matagal niyang iniwasan dahil sa kanyang relasyon kay Marcus. Sa bawat sandali na ginugol niya kasama ang mga mahal sa buhay, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay makakamtan hindi sa pamamagitan ng mga bagay na may pangako ng pansamantalang kasiyahan, kundi sa mga relasyon na may malalim na kahulugan. Naramdaman ni Sarah na ang mga ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ay nagsilbing tugon sa mga nararamdaman niyang kalungkutan at pangungulila. Isang araw, habang siya ay nag-uusap kasama ang kanyang ina, nagbigay siya ng isang mas malalim na pagninilay. Tinuturuan tayo ng buhay na hindi lahat ng bagay ay para sa atin. Hindi lahat ng relasyon ay magdadala sa atin sa tamang landas, at hindi lahat ng pag-ibig ay magbibigay ng kaligayahan. Sa mga salitang iyon, natutunan ni Sarah na ang pagiging bukas sa mga tunay na ugnayan ay isang hakbang patungo sa kaligayahan. Naisip ni Sarah na habang siya ay naglalakbay patungo sa personal na pag-unlad, dapat niyang harapin ang lahat ng kanyang natutunang aral. Napagtanto niyang hindi siya ang babaeng pinili ang maling uri ng pag-ibig dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang pagnanais na mapuno ang mga kakulangan sa kanyang buhay. Ang relasyon nila ni Marcus ay nagsilbing simbolo ng pagkakabasag ng kanyang mga pangarap, ngunit sa bawat pagkabasag na iyon, natutunan niyang mabuo ang kanyang sarili. Si Marcus, na isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento, ay nagsilbing isang aral sa kanya, hindi ang relasyon na nagpapaubos ng iyong kaluluwa ang magdadala ng tunay na kasiyahan. Ang pagmamahal kay Marcus ay nagdulot kay Sarah ng pansamantalang kaligayahan, ngunit hindi ito nagtagal. Sa bawat hakbang ng pagbabago, natutunan ni Sarah na ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay at hindi sa mga bagay na ipinagpalit mo ang iyong kaluluwa. Natutunan niyang hindi mo kailangan magbago para sa ibang tao, kundi magbago para sa iyong sarili. Ang pinakamahalagang pag-ibig na matutuklasan mo ay ang pag-ibig na mula sa loob ng iyong sarili. Habang siya ay naglalakbay patungo sa higit na kaligayahan, si Sarah ay nagsimulang magtakda ng mga bagong layunin para sa kanyang sarili. Hindi na siya naghanap ng panandaliang kasiyahan, kundi nagsimula siyang maghanap ng mga bagay na magdadala ng tunay na kasiyahan at fulfillment. Sa bawat hakbang, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa mga relasyon na puno ng manipulasyon.
Ang tagumpay ay nasusukat sa iyong kakayahan na baguhin ang iyong buhay, magpatawad at magpatuloy. Si Sarah ay nagsimula ng bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal sa sarili at mga tamang ugnayan. Hindi na siya ang babaeng naiinip at naghanap ng pag-ibig sa maling lugar. Ngayon, siya ay isang babae na natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at nagbigay halaga sa sarili. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon na walang sinuman ang dapat magbenta ng kanilang kaluluwa para sa pansamantalang kasiyahan. Ang tunay na kaligayahan ay matutuklasan sa pagtanggap sa sarili at sa mga tamang ugnayan. Sa pagtatapos ng kwento ni Sarah, natutunan niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa mga pagkatalo, kundi sa ating kakayahang magpatuloy at magsimula muli. Hindi mahalaga kung gaano kadami ang mga pagkakamali na nagawa, ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon mula dito. Ang pagninilay na ito ay nagsilbing gabay para sa atin upang matutunan ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig, hindi ang mga bagay na ipinagpalit natin, kundi ang mga hakbang na ginagawa natin patungo sa ating sariling kaligayahan. Si Sarah ay isang halimbawa ng isang babae na natutunan ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang pagmamahal sa sarili ay ang unang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng relasyon ay magdadala sa atin sa tamang landas, at ang mga desisyon na ginawa natin ay maaaring magbukas ng mga pagkakataon para sa pagbabago at personal na pag-unlad. Sa kabila ng mga pagbabago sa buhay ni Sarah, nagpatuloy ang kanyang journey ng paglago at pagtanggap. Habang nagsimula siyang bumangon mula sa mga sugat ng nakaraan, natutunan niyang ang tunay na pag-unlad ay hindi palaging makikita sa mabilis na mga hakbang. Sa halip, ito ay nasusukat sa mga maliliit na hakbang na ginawa niya upang muling buuin ang kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa parke at pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman niyang maihigit pa sa buhay kaysa sa mga materyal na bagay. Kung kaya ko pang magsimula, ang lahat ng iba ay kaya rin, ang naisip niya. Ang simpleng lakad na iyon ay nagsilbing paalala sa kanya na ang buhay ay isang serye ng mga hakbang at ang bawat hakbang ay mahalaga. Bagamat puno ng mga aral at hamon, nagsimula si Sarah na tanggapin ang mga pagkamali ng nakaraan. Hindi na siya natatakot sa hinaharap. Ang pagkatalo ay hindi na nagdudulot ng takot sa kanya. Sa halip, ito ay nagbigay daan sa kanyang lakas upang magpatuloy. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagsilbing isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay matutuklasan lamang sa pagtanggap sa sarili at sa pagpapatawad sa mga pagkakamali. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa ni Sarah ay ang muling pagkonekta sa mga kaibigan at pamilya na matagal niyang naiwala. Ang mga ugnayang ito, na siya mismo ay itinakwil dahil sa relasyon kay Marcus, ay nagsilbing tulay upang muling makita ang halaga ng tunay na pagkakaibigan at pagmamahal. Ang mga kaibigan na unang umalalay sa kanya noong siya ay nalulumbay ay naging ilaw sa kanyang madilim na panahon. Napagtanto ni Sarah na walang halaga ang mga relasyon na walang tapat na pagmamahal, at ang mga ugnayang ito ang tunay na nagpapalakas sa kanya. Habang ang pamilya niya ay muling nagbukas ng mga pintuan ng kanilang puso, natutunan ni Sarah na ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa mga materyal na bagay, kundi sa mga relasyon na may pagmamahal at malasakit. Sa bawat sandali ng pagkakaroon ng mga ito, nahanap niya ang kanyang lakas upang magpatuloy at muling mangarap. Hindi lang siya muling nabuhay, siya ay muling umibig, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang kaligayahan. Ang kwento ni Sarah ay hindi natapos sa kanyang mga pagsubok. Habang patuloy siyang lumalago, nagsimula siyang magtulungan at magbigay inspirasyon sa mga kababaihan sa kanyang komunidad. Nais niyang maiparating sa iba na walang sinuman ang natapos na sa buhay. Ang bawat pagkatalo ay nagsisilbing pagkakataon upang magsimula muli at bumangon. Sa mga seminar at mga pagtitipon, ipinahayag ni Sarah ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang kwento ay naging gabay para sa mga kababaihan na tila nawawala ng pag-asa, na nagsasabi sa kanila na ang tunay na kaligayahan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng isang relasyon na naglalagay sa atin sa ilalim ng kontrol, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating sarili at sa pagbuo ng sariling landas. Habang si Sarah ay nagiging inspirasyon sa iba, natutunan niyang mas mahalaga ang sariling kaligayahan kaysa sa anumang relasyon o materyal na bagay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat ng kababaihan na huwag mawala ng pag-asa, na mailaging pagkakataon para magsimula muli. Ipinakita ni Sarah na ang bawat kabiguan ay nagiging daan upang magtagumpay at matutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal sa sarili.
Isang taon pagkatapos ng kanyang desisyon na magpatuloy at magsimula muli, nagkaroon si Sarah ng pagkakataon na makita ang buhay ng mas maliwanag. Ang mga simpleng bagay na dati niyang pinapalampas ay nagsimulang maging mahalaga sa kanya. Minsan, nakaupo siya sa harap ng isang tanawin at iniisip ang lahat ng pinagdaanan. Tila ba ang lahat ng sakit na ito ay may dahilan, ang naisip niya. Hindi na siya natatakot na mag-isa. Natutunan niyang yakapin ang kanyang sariling lakas at ang pagiging buo sa sarili. At habang naglalakad siya patungo sa hinaharap, natutunan niyang ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na hindi pa natutuklasan. Ang pinakamahalaga ay ang pag-alam kung paano yakapin ang bawat hakbang na tinatahak. Si Sarah ay hindi lamang isang babae na bumangon mula sa mga pagkatalo. Siya ay naging isang simbolo ng lakas at tapang na nagpatuloy at hindi kailanman tumigil sa pagnanasa ng mas maganda at mas makulay na buhay. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang bawat kabiguan ay may kasamang pagkakataon na magbago at magpatuloy. Ang kwento ni Sarah ay isang paalala sa atin na hindi lahat ng relasyon ay nagdadala ng kaligayahan. Ang mga desisyon na ginawa natin, pati na ang mga pagkatalo at pagkakamali, ay bahagi ng ating kwento. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at kung paano natin tinanggap ang ating mga pagkakamali at ginamit ang mga ito upang magbago. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Sarah na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na ipinagkaloob niya sa sarili. Sa bawat hakbang na tinahak niya, nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa personal na kaligayahan at tagumpay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing gabay na walang sinuman ang natapos na, at sa bawat bagong araw ay may bagong pagkakataon para magsimula. Sa kabila ng mga bagong hakbang na tinahak ni Sarah, nagpatuloy pa rin ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Sa bawat tagumpay na natamo, laging may mga hamon na dumarating at hindi lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay naging madali. Habang siya ay naglalakbay patungo sa isang mas magaan na landas, nagsimula siyang muling magtanong sa sarili, ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Hindi lang ito nasusukat sa mga material na bagay o sa mga relasyon na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kasiyahan. Ang tunay na tagumpay, natutunan ni Sarah, ay nasusukat sa kung paano mo pinipili na harapin ang buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Naisip ni Sarah na ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagiging matagumpay sa mata ng iba, kundi ang pagiging buo at masaya sa iyong sariling pagkatao. Pinili niyang magtulungan sa mga proyekto na makikinabang ang iba, at natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, ang pagtulong sa kapwa at ang paggawa ng mga bagay na magbibigay halaga sa buhay ng iba. Habang patuloy siya sa pagninilay, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay ang paggawa ng mga bagay na makikinabang ang iba, at hindi lamang ang sariling kapakanan. Habang si Sarah ay nagsimula ng bagong landas, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay makakabigla ng pagbabago. Ang mga dating tao sa kanyang buhay, tulad ng mga kaibigan na iniwasan niya sa mga nakaraang taon, ay nagsimulang magbago ang pananaw kay Sarah. Natutunan niyang ang pagiging bukas sa mga tao at pagpapakita ng tunay na sarili ay hindi palaging magdadala ng positibong reaksyon. May mga tao na hindi pa rin siya maintindihan, at may mga pagkakataon na siya ay nakaramdam ng kalungkutan dahil sa hindi pag-unawa ng iba sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit natutunan ni Sarah na hindi lahat ng tao ay may kapasidad na magbago, at ang pinakamahalaga ay ang patuloy niyang pagtanggap sa kanyang sarili. Dahil dito, nagsimula si Sarah na magpatawad sa mga tao na hindi nakikita ang kanyang mga pagbabago. Hindi niya nainisip ang mga negatibong komento at pananaw mula sa iba. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang bagong buhay at magsikap para sa sarili niyang kaligayahan. Hindi na siya natatakot mag-isa. Naisip niyang ang bawat hakbang na tinahak niya ay isang hakbang patungo sa mas magandang bukas. Ang mga pagsubok ay nagiging parte ng kanyang paglalakbay, at ang pinakamahalaga ay ang patuloy na magpatuloy at magsimulang muli, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin para sa mga tao sa paligid. Isa sa mga mahalagang aspeto ng buhay ni Sarah ay ang kanyang patuloy na pagninilay. Sa mga oras ng katahimikan, natutunan niyang mas mahalaga ang oras na ginugol sa sariling pag-unlad kaysa sa pagsunod sa mga inaasahan ng iba. Sa bawat hakbang ng kanyang pagbabago, natutunan niyang ang pinakamahalaga ay hindi ang mga material na bagay o ang mga desisyong ginawa ng ibang tao para sa kanya. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa paggawa ng mga desisyon na magdadala ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Naisip ni Sarah na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi siya natatakot na magsimulang muli.
Bagamat ang mga nakaraan ay hindi maaaring baguhin, ang mga hakbang patungo sa hinaharap ay may bagong posibilidad. Ang bawat pagkatalo na naranasan niya ay nagbukas sa kanya ng mga bagong pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at sa bawat taong natututo mula sa kanyang kwento. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kayaman o matagumpay sa mata ng iba, kundi sa kung paano tayo magpatawad at magpatuloy, anuman ang ating pinagdadaanan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Sarah ng pagkakataon na muling pagtuunan ng pansin ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang dating buhay na puno ng pagkatalo at pagkabigo ay naging isang bagay na tinalikuran niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, natutunan niyang ang buhay ay hindi laging makakamtan sa isang mabilis na hakbang patungo sa tagumpay. Ang tagumpay ay nasusukat sa kakayahan natin na magpatuloy at magbago sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagtanggap sa sarili, pagpapatawad, at paggawa ng tamang desisyon upang magpatuloy sa buhay ng masaya at kontento. Habang patuloy na tinatahak ni Sarah ang kanyang landas, nagsimula siyang maging inspirasyon sa iba. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na hindi tayo nakatali sa ating nakaraan at mayroong palaging pagkakataon upang magbago at magsimula muli. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, natutunan niyang ang buhay ay isang patuloy na proseso ng paglago, at sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayong maging mas mabuting tao. Sa mga huling sandali ng kwento ni Sarah, napagtanto niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi matutumbasan ng mga materyal na bagay o mga panandaliang kasiyahan. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasusukat sa mga hakbang na ginawa natin upang magbago at magpatuloy. Hindi naging madali ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ngunit natutunan niyang ang bawat pagkatalo ay nagsisilbing pagkakataon upang magbago. Ang mga desisyon na ginawa niya ay nagsilbing paalala sa atin na walang sinuman ang natapos na, at may palaging pagkakataon upang magsimula at magbago. Si Sarah ay nagsilbing halimbawa na kahit sa pinakamadilim na oras ng ating buhay, may palaging pagkakataon upang magpatuloy, magbago at magtulungan sa sarili. Sa kanyang kwento, natutunan natin na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagmamahal sa sarili at ang pagpapatawad sa ating mga pagkakamali. Ang huling hakbang ng kwento ni Sarah ay nagsimula sa pagtanggap ng lahat ng nangyari. Matapos ang mga pagsubok, napagtanto niyang ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa pamamagitan ng mabilisang solusyon. Sa kabila ng mga pagkatalo at pagkabigo, natutunan niyang ang bawat hakbang ay may mga dahilan na hindi natin agad nakikita. Sa mga sandaling pinagdadaanan natin, mahirap makita kung anong maganda ang darating. Ngunit natutunan ni Sarah na ang bawat hakbang ay mailayunin at ang mga ito ay nagdadala ng mas malaking pagkakataon para sa personal na paglago. Habang siya ay patuloy na naglalakbay, hindi na niya hinahanap ang perpektong relasyon o ang kasiyahan na ipagkakaloob ng iba. Sa halip, natutunan niyang ang kaligayahan ay nagsisimula sa loob ng ating mga puso. Ang mga desisyon na ginawa niya ay nagsilbing paalala na walang sinuman ang may kakayahang magbigay sa atin ng kaligayahan, kundi tayo mismo. Si Sarah ay naging halimbawa ng isang tao na natutong magpatawad sa sarili at magsimula muli, hindi upang maging perpekto, kundi upang maging mas buo at mas maligaya. Ang mga hakbang ni Sarah ay hindi lamang para sa kanya. Sa bawat aral na natutunan niya, nagsimula siyang magtulungan sa mga kababaihan sa kanyang komunidad. Nais niyang iparating sa mga ito na hindi nila kailangang maghintay para sa tamang oras upang magsimulang magbago. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay ang simulan ang pagbabago sa ating sarili sa mga maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw. Natutunan ni Sarah na ang tunay na lakas ay nasa kakayahan ng isang tao na magpatuloy at magbago, anuman ang mga pagsubok na kinaharap. Dahil sa kanyang pagbabago, naging inspirasyon si Sarah sa marami. Sa mga kababaihan na nararanasan ang parehong sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, nagsilbing gabay ang kwento ni Sarah na walang kinalaman sa mga pagkatalo, kundi sa pagbangon. Hindi na siya natatakot na ipahayag ang kanyang mga nararamdaman at mga karanasan, at sa bawat pagkakataon, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga pagkatalo ay hindi nagsisilbing sagabal, kundi nagsisilbing pagkakataon na magbago at magsimula muli. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimula si Sarah na magtanong, kung ganito pala kasimple, bakit may mga tao pa rin na hindi nakikita ang kanilang sariling halaga? Nagsimula siyang magbigay ng mga payo sa mga kababaihan sa kanyang paligid.
Pinili niyang maging isang boses para sa mga hindi kayang magsalita, para sa mga nahulog sa mga relasyon na hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ipinakita ni Sarah na ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming mga pagsubok ang nalampasan, kundi sa kung paano niya pinili na magsimula muli at magpatuloy. Ang bawat hakbang na ginawa ni Sarah ay nagsilbing paalala na ang bawat desisyon ay may epekto sa ating buhay, at na ang mga pagkatalo ay nagsisilbing bahagi ng ating paglalakbay. Natutunan ni Sarah na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap sa ating mga pagkakamali at pagpapatawad sa ating sarili. Sa bawat araw, nagsimula siyang magtulungan upang makabuo ng mas magaan at mas makulay na buhay. Sa bawat hakbang ng kanyang pagbabago, nagsimula si Sarah na mas maunawaan ang halaga ng mga simpleng bagay. Dati, pinapalampas niya ang mga maliliit na bagay, ngunit ngayon, natutunan niyang ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga maliliit na sandali ng buhay. Habang siya ay naglalakad patungo sa bagong buhay, natutunan niyang ang pinakamahalaga ay ang mga relasyon na nagdadala ng tunay na pagmamahal at respeto, hindi ang mga materyal na bagay na napakabilis mawala. Ang kanyang buhay ay nagsimulang maging mas makulay at natutunan niyang sa bawat hakbang na tinahak niya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang mga bagay na nakamit, kundi ang mga relasyon at karanasan na nagbigay isa-isa sa kanyang buhay. Si Sarah ay nagsilbing gabay para sa mga kababaihan na nagdaranas ng mga parehong pagsubok. Hindi lang siya nagsalita tungkol sa pag-ibig o relasyon, kundi nagsalita siya tungkol sa pag-ibig sa sarili at sa kahalagahan ng pagpapatawad. Natutunan niyang hindi ang ibang tao ang makapagpapasaya sa atin. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa ating sariling kakayahan na magbago at magpatuloy. Sa pagtatapos ng kwento ni Sarah, natutunan niyang hindi ang kanyang nakaraan ang maghubog sa kanyang kinabukasan, kundi ang kanyang mga desisyon sa ngayon. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon para magbago, at natutunan niyang ang bawat hakbang ay mahalaga. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa ating mga sarili at sa mga desisyon na ginagawa natin upang magpatuloy, magbago at magtulungan sa ating sariling pag-unlad. Si Sarah ay hindi na natatakot mag-isa, siya ay naging isang simbolo ng lakas, tapang at determinasyon na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kanyang kwento, natutunan natin na walang sinuman ang natapos na at may palaging pagkakataon upang magsimula muli. Ngayon, si Sarah ay hindi na ang parehong babae na minsang nagbenta ng kanyang kaluluwa sa pangalan ng pag-ibig. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa ibang tao o sa mga materyal na bagay, kundi sa sariling pag-unlad at sa mga desisyon na ginawa natin upang baguhin ang ating buhay. Naging maligaya si Sarah hindi dahil sa mga bagay na nakuha niya, kundi dahil sa mga relasyon na tunay na nagbigay halaga sa kanyang buhay. Natutunan niyang ang buhay ay isang serye ng mga hakbang at walang tamang oras para magsimula muli. Siya ay naging simbolo ng lakas at inspirasyon na nagsasabing, kahit na gaano karami ang pagkatalo, may pagkakataon pa ring magpatuloy. Habang ang kanyang kwento ay nagsisilbing gabay para sa iba, natutunan ni Sarah na ang tunay na halaga ng buhay ay nasusukat sa kung paano natin pinipili na magbago at magpatuloy. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagsilbing paalala na sa kabila ng mga kabiguan, may palaging pag-asa para magsimula at magpatuloy. Sa bawat hakbang patungo sa pagbabago, natutunan niyang ang kaligayahan ay hindi makakamtan mula sa iba, kundi mula sa ating sarili. Habang patuloy na tinatahak ni Sarah ang kanyang bagong buhay, nagsimula siyang magsimula ng mga proyekto na makikinabang ang iba. Ang mga proyektong ito ay nagsilbing pagkakataon para kay Sarah na magbigay ng halaga sa mga kababaihan sa kanyang komunidad. Nais niyang matulungan ang iba na matutunan ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang kwento. Sa pamamagitan ng mga proyekto, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay inspirasyon sa mga kababaihan na dumaan sa mga pagsubok ng pagmamahal at relasyon, at ipinakita niya na hindi kailanman huli upang magbago at magsimula muli. Si Sarah ay nagsilbing gabay na hindi lang tungkol sa mga materyal na tagumpay, kundi tungkol sa mga relasyon na may malalim na kahulugan. Nais niyang maiparating sa mga kababaihan na hindi lahat ng bagay ay natutukoy ng isang relasyon o isang pagkatalo. Ang tunay na tagumpay ay makikita sa kakayahan ng isang tao na magbago, magpatawad at magpatuloy sa buhay. Ang kanyang mga proyekto ay nagsilbing patunay na mayroong palaging pagkakataon para magsimula ng bagong buhay, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Sa mga pagbisita at mga seminar na pinangunahan ni Sarah,
ipinakita niya na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagbuo ng sariling landas. Ang mga kababaihan na dating natatakot magsimula muli ay nagsimulang mangarap ng mga bagong buhay dahil sa inspirasyon na ibinahagi ni Sarah. Sa bawat kwento na kanilang ibinahagi, natutunan nilang mayroong palaging pagkakataon na magbago at magpatuloy. Nais ni Sarah na iparating na hindi lamang ang relasyon o tagumpay sa buhay ang nagtatakda ng ating halaga, kundi ang ating kakayahang magpatuloy at magbago. Ang bawat hakbang na ginawa ni Sarah ay nagsilbing paalala na hindi natin kontrolado ang ating nakaraan, ngunit may kontrol tayo sa ating hinaharap. Sa bawat hakbang patungo sa kanyang pagbabago, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay kailangan na magtagumpay agad. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin ay nagdadala ng halaga, at sa huli, ito ang magbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan. Habang si Sarah ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya para sa kababaihan, natutunan niyang ang bawat hakbang ay may malaking epekto, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Hindi siya nagtatapos sa kanyang kwento, siya ay naging isang simbolo ng lakas at tapang na nagsasabing mayroong palaging pagkakataon para magbago. Sa bawat hakbang na tinahak ni Sarah, natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa kung paano tayo nagsimula, kundi kung paano tayo magtatapos at kung paano natin pinili na magpatuloy sa ating paglalakbay. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa parke, muling bumulwak sa kanyang isipan ang mga tanong na dati ay nagsimula ng kanyang paglalakbay. Ano ba talaga ang halaga ng buhay? Ang tanong na siyang nagbigay daan sa kanyang mas malalim na pagmumuni-muni. Hindi lang siya basta nagsimulang muli, kundi natutunan niyang ang halaga ng buhay ay matatagpuan sa ating mga hakbang na nagdudulot ng pagbabago at pag-unlad. Hindi na siya natatakot sa mga pagsubok, bagkus, natutunan niyang ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang matutunan ang bagong aral sa buhay. Sa pagtatapos ng kwento ni Sarah, natutunan niyang ang bawat kabiguan ay nagsisilbing oportunidad upang baguhin ang ating buhay. Hindi siya natatakot sa mga pagkatalo dahil natutunan niyang magpatuloy at magsimulang muli. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon upang magbago at matuto, at sa bawat hakbang patungo sa pagbabago, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal sa mga ugnayang may tunay na kahulugan. Si Sarah ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahan ng isang tao na magpatuloy at magsimula muli, anuman ang pinagdadaanan. Matapos ang lahat ng pagsubok, natutunan ni Sarah na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na hindi laging makikita agad. Minsan, ang mga pagsubok ay nagiging mga aral na nagsisilbing daan patungo sa mas magaan na landas. Habang si Sarah ay patuloy na nagsusuri ng mga hakbang na tinahak niya, napagtanto niyang ang mga pagkatalo na naranasan niya ay nagbigay sa kanya ng mga mahahalagang aral na magagamit niya sa hinaharap. Hindi na siya natatakot sa mga kabiguan dahil alam niyang ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa bawat pagkatalo, nagsisilbing pagkakataon ang mga ito upang magsimula muli, upang makapagsimula ng mas maliwanag na bukas. Habang ang mga aral ng nakaraan ay patuloy na humuhubog sa kanya, nagsimula siyang makita na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa mga bagay na napapanis, kundi sa mga tao at relasyon na may malalim na kahulugan. Ang pagmamahal sa sarili ay naging pinakamahalagang hakbang na tinahak niya, at natutunan niyang hindi maaaring isakripisyo ang sariling kaluluwa sa pangalan ng panandaliang kasiyahan. Hindi naging madali para kay Sarah ang muling magsimula, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan niyang ang bawat hakbang ay maihalaga. Pinili niyang bumangon at ituloy ang kanyang mga pangarap, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Naisip niyang hindi siya dapat matakot sa mga pagdududa at takot na nararamdaman. Ang mga ito ay natural na bahagi ng ating mga karanasan. Sa bawat hakbang na ginawa niya, nagsilbing paalala kay Sarah na ang tagumpay ay hindi palaging makakamtan sa pamamagitan ng mabilis na solusyon, kundi sa mga desisyong magdadala ng tunay na pagbabago sa ating sarili. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang paborito niyang lugar, muling nagtanong si Sarah sa sarili, ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay? At sa mga sagot na umuusbong, natutunan niyang ang tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa mga relasyon. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa ating kakayahan na magpatuloy, magbago at magpatuloy sa buhay ng mailayunin at malasakit. Si Sarah ay naging isang halimbawa na ang buhay ay hindi natatapos sa isang pagkatalo, kundi sa isang pagkakataon na magbago at magsimulang muli.
Sa kanyang pagbabago, nagsimula si Sarah na magtulungan sa iba pang kababaihan na nagsusuri ng kanilang mga relasyon at kalagayan. Pinili niyang magbigay ng gabay at suporta, hindi lamang bilang isang guro o tagapayo, kundi bilang isang kaibigan na nauunawaan ang mga nararamdaman ng mga kababaihan na nakakaranas ng mga parehong pagsubok. Si Sarah ay naging isang tagapagtanggol ng mga kababaihan na nais magsimula muli at ipinakita niyang walang sinuman ang natapos na. Ang bawat kabiguan ay isang pagkakataon upang baguhin ang ating landas at magsimula muli. Ang mga seminar at mga pagtitipon na pinangunahan ni Sarah ay nagsilbing tulay para sa mga kababaihan upang magpatuloy sa pag-unlad. Itinuro ni Sarah sa kanila na hindi ang kanilang nakaraan ang maghuhubog sa kanilang hinaharap, kundi ang kanilang mga desisyon ngayon. Natutunan nilang ang bawat hakbang, kahit pagaano kaliit, ay may epekto sa kanilang kinabukasan. Ang bawat hakbang ay nagsisilbing isang paalala na ang buhay ay patuloy na umaagos, at sa bawat bagong hakbang ay may bagong pagkakataon upang magtagumpay. Habang si Sarah ay patuloy na naglalakbay, nagsimula siyang magpatawad sa kanyang mga nakaraan. Hindi madali ang magpatawad sa mga taong may mga kasalanan sa atin, ngunit natutunan ni Sarah na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili. Sa bawat hakbang na ginawa niya, nagsilbing paalala na hindi natin dapat dalhin ang bigat ng nakaraan. Ang mga pagkatalo at pagkakamali ay bahagi ng ating kwento, ngunit hindi natin sila kailangang dalhin magpakailanman. Si Sarah ay natutong magpatawad hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Habang siya ay naglalakbay sa landas ng pagpapatawad at paglago, natutunan niyang ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa ating pagkatalo, kundi sa ating kakayahang magpatuloy at magpatawad. Ang pagmamahal na kanyang natutunan ay hindi nakatali sa ibang tao, kundi sa kanyang sariling kakayahan na magbago at magpatuloy. Sa pagtatapos ng kwento ni Sarah, natutunan niyang ang buhay ay hindi isang linear na proseso. Ang bawat hakbang ay puno ng aral at pagkakataon. Natutunan niyang ang mga pagsubok ay hindi nagtatapos sa ating buhay, kundi nagsisilbing daan upang makamtan ang ating mga pangarap. Sa mga pagkakataon ng kalungkutan at pagkatalo, natutunan niyang ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy at magsimula muli. Hindi siya natatakot sa hinaharap, bagkus tinanggap niya ang lahat ng nangyari bilang mga bahagi ng kanyang pag-unlad. Si Sarah ay nagsilbing isang halimbawa ng isang tao na hindi natakot magbago, magpatuloy at maghanap ng tunay na kaligayahan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na walang sinuman ang natapos na at may palaging pagkakataon upang magsimula at magbago. Sa bawat hakbang patungo sa hinaharap, natutunan ni Sarah na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa mga bagay na hawak natin, kundi sa mga hakbang na ginagawa natin upang baguhin ang ating buhay. Nang natutunan ni Sarah ang tunay na halaga ng buhay, nagsimula siyang magtulungan sa mga kababaihan sa kanyang komunidad, nagtutok sa pagpapalaganap ng mga aral ng pagpapatawad at pagbabago. Hindi na siya ang babae na natatakot sa mga pagdududa o kabiguan, kundi isang lider na tumutulong sa iba upang matutunan nila na ang buhay ay puno ng pagkakataon para magsimula at magbago. Ang kwento ni Sarah ay nagsilbing inspirasyon sa maraming kababaihan, at siya ay naging isang simbolo ng lakas at tapang na nagsasabing ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang relasyon o material na bagay, kundi sa ating kakayahan na magpatuloy at magbago. Habang siya ay patuloy na nagpapalaganap ng mga aral ng pagmamahal sa sarili at pagpapatawad, natutunan ni Sarah na ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi na siya ang babaeng bumangon mula sa pagkatalo ng nakaraan upang magpatuloy lamang sa pagnanasa ng isang perpektong buhay. Sa halip, natutunan niyang tanggapin ang mga pagkakamali at magpatuloy ng may bagong pananaw sa buhay. Sa bawat hakbang, natutunan niyang ang mga pagdududa at takot ay bahagi ng ating paglalakbay, at sa halip na hayaan silang magtakda ng ating landas, pinili niyang magpatuloy at magsimula muli. Isang araw, habang siya ay nagsasalita sa isang pagtitipon ng mga kababaihan, ipinahayag ni Sarah ang isang mahalagang aral na natutunan niya: ang mga pagkatalo ay hindi magtatapos ng ating kwento. Bagkus, ito ay magsisilbing mga hakbang patungo sa ating mas matibay na sarili. Ang mga kababaihan na naroroon ay napansin ang malalim na epekto ng mga salitang iyon. Sa kanilang mga mata, nakikita nila si Sarah bilang isang simbolo ng lakas na hindi natatakot na magpatawad, magbago at magpatuloy. Sa bawat kwento na ibinahagi nila, natutunan nilang walang sinuman ang natapos na,
at ang bawat kabiguan ay may kasamang pagkakataon upang magsimula muli. Hindi lang si Sarah ang nakinabang mula sa kanyang kwento. Ang mga kababaihan sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago at magpatuloy sa buhay ng mas maligaya at mas kontento. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon na nagpapakita na ang tunay na kaligayahan ay makakamtan sa ating sariling mga desisyon at pananaw sa buhay. Hindi siya tumigil sa kanyang misyon, sa halip, nagpatuloy siyang magsalita at magtulungan sa mga kababaihan na nangangailangan ng gabay at inspirasyon. Habang si Sarah ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan, natutunan niyang ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa mga bagay na hinahanap natin. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang na ginagawa natin upang baguhin ang ating mga pananaw at magpatuloy sa buhay na puno ng pagmamahal at malasakit. Sa mga kababaihan na lumapit sa kanya para sa tulong, nagsilbing gabay si Sarah sa pagpapatawad sa sarili at pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanila. Hindi naging madali para sa kanila, ngunit sa bawat hakbang, natutunan nilang ang pagpapatawad ay ang pinakamahalagang hakbang na gagawin nila para sa kanilang sariling kaluluwa. Habang si Sarah ay patuloy na nag-aalok ng tulong at gabay, napagtanto niyang hindi siya natatakot sa hinaharap. Ang hinaharap ay puno ng mga pagkakataon, at sa bawat pagkakataon na dumating, natutunan niyang magpatuloy at magbago ng mailakas at determinasyon. Ang kanyang buhay ay naging isang kwento ng pagbabago at pag-asa para sa iba. Ipinakita niya na walang sinuman ang natapos na, at may palaging pagkakataon upang magsimula at magbago. Sa mga huling taon ng buhay ni Sarah, natutunan niyang ang buhay ay hindi isang paglalakbay na magtatapos sa isang puok, kundi isang serye ng mga hakbang patungo sa mas magaan at mas kontentong buhay. Habang patuloy siyang naglalakbay, natutunan niyang ang pinakamahalagang bagay na matutunan sa buhay ay ang magpatawad at magpatuloy. Hindi na siya natatakot sa mga pagkatalo o mga pagkakamali, sa halip, natutunan niyang tanggapin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay at gamitin ito upang magpatuloy. Ang kwento ni Sarah ay isang paalala na sa bawat pagkatalo, mayroong pagkakataon na magbago at magsimula muli at ang bawat hakbang ay may halaga. Si Sarah ay nagsilbing inspirasyon sa mga kababaihan na nagsimula ng bagong buhay. Hindi siya nagpatuloy dahil sa mga material na bagay, kundi dahil sa mga hakbang na ginawa niya upang magbago at magpatuloy. Natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa ating kakayahan na magpatuloy at magbago, at sa mga hakbang na tinatahak natin upang magsimula muli. Sa pagtatapos ng kwento ni Sarah, natutunan niyang ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya ay ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Hindi siya nagpatuloy para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili. Sa mga hakbang na tinahak niya, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa mga bagay na hawak natin, kundi sa ating kakayahan na magpatuloy at magbago. Si Sarah ay naging isang simbolo ng lakas at inspirasyon na nagsasabing ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang magpatuloy at magsimula muli. Sa kanyang kwento, natutunan natin na ang buhay ay patuloy na umaagos at sa bawat hakbang na ginagawa natin, may bagong pagkakataon upang magtagumpay. Kung natutunan mo mula sa kwento ni Sarah at nais mong maging inspirasyon para sa sarili at sa iba, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon upang maging unang makaalam ng mga bagong kwento ng pag-asa, pagpapatawad at pagbabago. Huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang ipasa ang mensaheng ito ng lakas at pagbabago. Salamat sa panonood at patuloy tayong magsikap upang magpatuloy sa ating mga paglalakbay patungo sa tunay na kaligayahan.